si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Hindi pa man nagtatapos ang halalan ay pumalo na sa 159 katao ang lumabag sa nationwide liquor ban na aktibong pinapatupad sa buong bansa. Ipinagbabawal mula nitong Linggo hanggang Lunes ang pagkonsumo o pag-inom ng alak o anumang nakalalasing na inumin upang maiwasan ang bangayan o anumang insidente na makakagambala sa pagsasagawa ng halalan. Pinakamaraming pasaway ay mula sa Eastern Visayas na nakapagtala ng 63 violators. Sinundan naman ito ng Negros Island at Mimaropa Region na parehong nakapagtala ng 32 violators habang nasa 19 naman ang nahuli sa Metro Manila. Nagpaalala ang mga otoridad sa mga tindahan na huwag na munang magbenta ng anumang nakalalasing na inumin hanggang matapos ang botohan. Sa kabila ng mahigpit na kautusan ng Commission on Elections o COMELEC, nananatiling talamak ang aberya sa presinto ngayong araw ng halalan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan ang ating alamin mula kay Jade Buhoy. Ayon sa Omnibus Election Code at pinatibay ng mga kautusan ng Commission on Elections o COMELEC, ipinagbabawal ang anumang uri ng pangangampanya sa mismong araw ng halalan. Kabilang dito ang pamimigay ng sample ballots na may pangalan ng kandidato sa loob o malapit sa presinto, lalo na sa loob ng 30-meter radius mula sa voting centers. Sa ilang polling precincts sa Metro Manila at mga karatig probinsya, namataan ng ilang individual na tahasang namimigay ng sample ballot sa ilang metro lamang ang layo mula sa entrance ng mga voting centers. Ang ilan sa kanila ay may bit-bit pang campaign paraphernalia, gaya ng mga tag o baller na may pangalan ng mga kandidato. Matatandaang nagpahayag na rito si COMELEC spokesperson Attorney John Rex Lodjanco na labag sa batas ang anumang uri ng pangangampanya sa araw ng halalan. Aniya, mahigpit na ipinagbabawal ang pamimigay ng sample ballots simula May 11, lalo na sa mismong araw ng halalan. Kapag nahuli, maaaring kasuhan ang lumabag ng election offense. Bukod pa rito, kahit na may inilaang oras at lugar para sa mga senior citizens at PWDs, ay pinili pa rin ng iba rito na sumabay sa mga regular voters, kung kaya't nagresulta ito sa bahagyang pagbagal ng proseso sa botohan. Samantala sa sitwasyon ng mga balota, umabot naman sa 20 to 30 minutes bago maklaim ang mga ito, bunsod ng technical problems na nararanasan. Bahagi na dito ang mga ink mula sa shading ng mga botante na lumalampas sa mismong bilog dahil sa uri ng pen na mayroon ngayon. Ayon sa mga botante, madaling kumalat ang tinta kung kaya't di nila matansya ang mismong pag-shade sa numero ng kanilang napipisil na kandidato. Bagamat nagkaroon din ng insidente ng rejection sa mga automated counting machines o ACM sa unang pagkakataong na isubmit na ng mga botante ang mismong ballot, nasolusyon na naman ito ng mga technical teams mula sa COMELEC. Samantala, mapapansin namang tahimik pa ang lagay ng eleksyon ngayong 2:00 ng hapon sa Kalakhang, Maynila. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, nagbigay serbisyo ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV sa mga botante sa pamamagitan ng pag-alok ng free vital signs check-up sa mga botante. Para kay Alvin Angelino, malaking tulong ang isinagawang libreng medical services ng grupo para maiwasan ang biglaang pagkahilo, pagkahimatay at iba pa na bunsod ng init at pagdagsa ng mga tao. Bukod dito, katuwang din ng PPCRV para mapahupa ang mahabang pila ng mga botante sa pamamagitan ng pagtulong sa paghahanap ng kani-kanilang mga presinto. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, aberya sa halalan, talamak sa kabila ng mga paghahanda ng COMELEC. Power interruption naranasan sa unang ilang oras ng botohan sa ilang bahagi ng bansa. Ilang mga poll watchers sa Abra nagmaniobra sa pag-shade ng balota ng mga senior citizen. Boto ng mga local absentee sinimulan ng bilangin sa Intramuros. DOH at LGU Health Department nagbigay ng emergency assistance, first aid sa mga voting center.
At mga pasaway na lumabag sa liquor ban, higit 150 na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.